Good morning po, Kuya Melvin. At salamat po kay Pastor Dan Harapa sa isang magandang rendition instrumental. Ayan. Siya lang po ang may gawa nun, yung kanyang, ano bang tawag doon? Pan flute. Yan. So ngayon po ang ating pong pag-aaral, katugma ng isip ng Diyos. Paano kaya yun? No? Katugma ng isip ng Diyos. Bukas naman, like Christ in truth. No? Katulad ng pag-iisip ni Jesus. Ngayon naman, in harmony with God's mind. So James 4 verse 8. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos na siyang aming tagapagligtas, sa umaga na ito ay nagpapasalamat kami at ginising niyo po kami masigla, malakas at kayo pong patuloy naming sinasamba. At sa umaga na ito ay aming idinadalangin ang James 4:8. Inyo po nawang igawad sa amin ang karunungan na nagmumula sa inyo. Aming matandaan ang lahat po ng aming mapag-aaralan at kayo po ang siyang magbigay sa amin ng buhay at lakas na nagmumula sa inyo. Salamat po sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po dito sa 4:8 ng Santiago, lumapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, mga makasalanan, at pabanalin ninyo ang inyong mga puso. Kayong mga may dalawang isip. Ang sabi po dito. Sino daw po yung may mga dalawang isip? Tayong mga kapatid. Ano? Ang sabi dito ay pakalinisin ng ating mga kamay. Ibig sabihin, pakalinisin ang ating pong mga puso. Magkaroon ng iisang pag-iisip lang din naman na kay Kristo Jesus. Ibig sabihin mga kapatid, katugma ng isip ng Diyos, hindi po pwedeng dalawang isip. No? Nagdadalawang isip, nag-aalinlangan ang ibig sabihin nun. Ang mga anghel ng Diyos ay naaakit doon sa lahat na ang kanilang isipan at tapat na paglilingkod ay lumalapit sa Diyos. Isang malaking kapahamakan ang magkaroon ng dalawang isip. Totoo po yun. Kapag tayo ay nagkaroon ng dalawang pag-iisip, ibig sabihin mga kapatid, nagkaroon tayo ng doubt sa ating pong Panginoong Diyos ay hindi po maganda. Kapag tayo ay nag-doubt na sa ating pong tagapagligtas, hindi maganda. Kinakailangan na fix yung ating mind sa ating pong Panginoong Diyos. Fix yung ating pong pag-iisip sa ating pong tagapagligtas. Iisa, no? Katugma nga eh. Sabi dito sa 1:8 ng Santiago, ang taong may dalawang isip ay hindi matatag sa lahat ng kanyang mga lakad. Gamitin natin sa isang layunin ng isipan na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos. Lalo na kung ikaw magdadrive ka at nagdadalawang isip ka minsan, kapag liliko ka o kakanan, kami mang ganyang pagkakataon ako eh. Sasalpok ka eh. Babangga ka. Kapag atras abante ka, may ganyan akong pagkakataon na huminto ako mabante. Nagdalang isip ako kung hinto ba ako. Eh yung liliko din eh, huminto din. Kaya dumiretso ko. Tapos didiretso din pala siya. Buti na lang, preno siya. Kundi magkakabanggaan kami. May mga ganun pagkakataon. Minsan naman, akala ko hihinto na yung paparating sa intersection. Abay, dumiretso pa. Eh, ako yung nasa tamang linya. No, kapag ka nagdadalawang isip ka, wala. Kailangan kung ano yung napagdesisyonan mo, yun ang gagawin mo. Pag sa driving, kapag ka ano ka, nag-alangan ka, eh, madidihado ka eh. No? Kailangan talagang firm yung iyong decision. Huwag kang matatakot. Kasi pag nakita nung kasalubong mo nung mga liliko na yun ang desisyon mo, tumuretso ka, hihinto na rin sila. Pero kung nagdadalawang isip ka, pa urong-urong sulong ka, eh, malilito rin yung ano eh. Malilito rin yung mga kasama mo sa kalsada, di ba? Ganun din, mapanganib ang magkaroon ng dalawang isipan. Ang layunin mga kapatid, dapat ay iisang pag-iisip lang sa ating pong Panginoong Hesus. Ang ambisyon, pag-iimbot, ang kahibangan na sundin ang mga moda, mga kaugalian at mga gawaing mundo, upang hindi isipin na nahihiwalay, ay di magtatagal na buburahin ang lahat ng mga linya ng pagkakakilanlan sa pagitan ng mga linya na hinahangad ng Kristiyano at ng mga gawain ng mundo. So dito po mga kapatid ko, no? Yung pag-iimbot mga kapatid, ito nagpukaw sa aking isipan. Yung pag-iimbot, wala yang sa estado ng buhay. Bilyonaryo ka man, milyonaryo ka man, o kahit isang tukaman lang tayo, o average lang yung kinikita natin, lahat tayo pwede mag-ano ng pag-iimbot. Ano, nga na
Yung mga bilyonaryo daw naghahangad ng mas maraming pera, mas marami pa. Yes, true sa kanila yon yung iba. Pero sa mga bilyonaryo kasi normal na lang na dumami yung pera nila dahil marami silang business. Ibig sabihin, hindi na nila pinagpapaguran yung pag, pagkakamit ng maraming pera. Kasi meron silang mga passive income. Ang problema, hindi lang po bilyonaryo ang naghahangad ng maraming bagay. Maging ang kahit isang tuka, no? Maging tayo mahihirap o average ang kita, mga kapatid. Naghahangad din tayo ng maraming bagay sa mundong ito, no? Nag-iimbot din tayo kahit na hindi bilyonaryo. Ang problema lang ang pagkakaiba lang natin, we are working hard. No? Pero yung mga bilyonaryo, work smart na sila kasi tuloy-tuloy na yung pera nila. Hindi mo naman kasi kayang kitain yung billion na work hard. Ikaw magtatrabaho, magiging empleyado ka forever. Hindi mo kayang kitain yun. O mabuti kung meron kang business. So yun, pareho lang mga kapatid. Ang punto, pareho lang. Ang estado mo sa buhay, ano ba ang estado sa buhay, parehong nag-iibot ng kayamanan sa mundo. Pareho nag-iimbot. Kaya kung ikaw ay isang Kristiyano, yung kalooban ng Diyos ang dapat na mapasa atin. Yung tayo ay maginhawahan sa buhay na ito. Hindi tayo maging buntot, kundi tayo yung maging ulo para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Yung isipan natin ay katugma sa isip ng ating Panginoong Hesus. Ang pag-ibig sa kasiyahan ay hindi na dapat na pahalagahan at paunlakan. So yung pag-ibig sa kasiyahan, maganda na maging masaya. Pero yung kasiyahan ng mundo, mayaman man, mahirap man, na talagang yung kasiyahan na nakalimutan ng Panginoong Diyos, yun ang hindi maganda, 'di ba? Yung nagkasiyahan ng walang kabuluhan. Iba yung kasiyahan na may kabuluhan. Yung kasiyahan kasama ang Panginoon, yun ang pinaka-the best. Sabi dito, kapag ang tao na nilikha upang maglingkod sa Diyos ay maliban sa mga plano na walang kinalaman ang Panginoon, maaari siya magtanong, ano ang layunin ko? Kaninong serbisyo ang talagang kinagigiliwan ko? Ano ang patutunguhan ng masigasig na pakikipagpunyaging ito? Yan ang pinaka-the best na katanungan. Kung tayo ay nabubuhay lamang, nagiging masaya para lang sa mundong ito, you end up sa isang question na ano ang kalooban ng Diyos sa akin? Ano ang layunin ko sa buhay? Pero kung tayo mga kapatid ay nabubuhay para sa Panginoon, ang kasiyahan, ang kagalakan ay normal na lang nating mararanasan. Bilang mga katiwala sa ari-arian ng Panginoon, dapat nating panatilihing malinis ang templo ng kaluluwa mula sa lahat ng basura at karumihan ng mundo. So bilang katiwala sa ari-arian ng Panginoon, mga kapatid, panatilihing malinis ang templo ng kaluluwa. Paano yun? Alisin yung mga basura sa isipan. Yan ang ibig sabihin niyan, mga kapatid. Alisin yung pagdududa sa ating pong Panginoong Diyos. Lahat ng ating mga talento ay dapat gamitin. Bawat pag-iisip ay dapat ilista. Bawat kapangyarihan ipapakita ay upang maiayon tayo sa isipan ng Diyos. So, bawat layunin, mga kapatid. Yung lahat ng ating talento na ibinigay ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid, ay yan po ay dapat gamitin sa Kanya pong gawain. Dapat pong gamitin sa Kanya pong gawain, mga kapatid. Bakit? Ibinigay yan ng Panginoong Diyos sa atin. Kung tayo ay hindi gagamit sa talentong ibinigay sa atin ng Panginoon, kukunin niya ng Panginoong Diyos sa atin. Kailangan nating mapalago yan. Katiwala tayo dyan ng ating Panginoon. Dapat nating palamutihan ang ating mga sarili ng lahat ng mga biyaya ng Espiritu na ginaya ang lahat ng matuwid at dalisay at nakapag-angat ng nagpaparangal na ginaya ang mga kadakilaan. Ano tong kadakilaan na ito? Sabi dito, at isinasama ang mga kasakdalan ng makalangit na sambahayan. Yun pala, kadakilaan ng langit, na nagtatambo ng edukasyon na mag-aangkop sa atin upang makiisa sa maharlikang pamilya sa mga bulwagan ng langit. Yan. Ano daw po yung pamilya?
na nakikiisa tayo doon sa pamilya ng bulwagan ng langit. Walang iba kundi ang pamilya ng ating Panginoong Diyos sa langit na bayan. So dito po mga kapatid ko, sinasabi ng ating pong devotional na yung ating isipan ay katugma sa isip ng Panginoong Diyos. Katugma doon sa maharlikang pamilya sa bulwagan ng langit. Ano ba ang isipan ng langit? Paano ba sila nagiging masaya? Paano ba ang kagalakan ng langit? No, ang kagalakan at kasiyahan ng langit mga kapatid ay ang maaralan ng salita ng Panginoong Diyos ang lahat ng mga tao. May kaluluwang nagsisisi para sa Panginoong Diyos. May mga kaluluwang lumalapit sa ating Panginoon. Yun ang kasiyahan ng langit. Di ba sabi nga sa aklat ng Lucas, ang langit ay nagdiriwang, nagsiselebrate sa isang kaluluwang nagsisisi. May pribilehyo tayong masanay sa ilalim ng inspirasyon ng banal na espiritu. Ang lahat ng mga katangian na mahusay ay upang palakasin ang ating moral na kapangyarihan, upang wag magkaroon ng pag-aalinlangan o karumihan sa mga ito. Ano ang pangontra sa karumihan at pag-aalinlangan mga kapatid? Ano ang pangontra? Inspirasyon ng banal na espiritu sa buhay po natin. At paano tayo ma-inspire ng banal na espiritu? No? Mananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Mananampalataya sa ating pong Panginoong Diyos. Yung katangian na nasa Panginoon ay maging katangian po natin. Kapag ka ang ating pong isip ay naglingkod sa Panginoong Diyos, no, maaalis ang pag-aalinlangan at karumihan. Pero kung nasa isip mo maglilingkod ka sa Panginoon kasi gusto mo magkaroon ng ganito, gusto mo magkaroon ng ganyan, mga kapatid, hindi. Ang paglilingkod sa Panginoon ay paglilingkod sa Panginoon. Ang iniisip ay ang kapakanan ng ating Panginoong Diyos. Ang iniisip ay ang kaligtasan ng maraming mga kaluluwa. Naghahabi tayo ng ating mga sinulid sa sapot ng sangkatauhan. Hindi isang sinulid ng kalwalatian sa sarili ang dapat ihabi sa tela. O yun, totoo yung mga kapatid, no? Nandito tayo sa libutan, mga mananampalataya, hindi tayo naghahabi ng ating kalwalatian. Hindi tayo naghahabi ng ating pagmamataas sa ating sarili, kundi hinahabi natin yung kalwalatian ng Panginoon. Hinahabi natin mga kapatid, yung karakter ng Panginoong Diyos sa buhay po natin, na ang makilala sa mundong ito ay ang ating tagapagligtas. Ang buong langit ay nagbigay ng tulong nito upang maaaring malampasan natin ang bawat balakid. Ano yung mga bawat balakid mga kapatid? Isa na dyan yung pagiging makasarili. Isa na dyan yung pagiging ma-pride. Isa na dyan na walang ibang inisip kundi ang makamundong bagay. No? Kailan tayo magiging masaya na naglilingkod sa Panginoon? Marami ang naglilingkod sa Panginoon hindi nagiging masaya. No? Dahil iniisip ang kanyang magigain. Kapag wala na siyang magigain, aalis na sa gawain ng Panginoon. So hindi ganoon ang nais ng ating tagapagligtas. Katulad ni Judas, di ba? No? Nag-isip siya na gusto niya na magkaroon ng salapi sa paglilingkod sa Panginoon. Si James and John gusto naman nila ng posisyon sa gawain ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, hindi ko maibibigay sa inyo yan. Ang maibibigay ko sa inyo yung krus. Yung pait ng karanasan sa buhay, yun ang maibibigay ko. Pero gagabayan ko kayo. Naintindihan naman ni James and John yun. Kaya naglingkod sila sa Panginoon ng mahusay. No? Hindi sila nakatingin sa kung ano ang magiging nila. Posisyon o money, hindi mga kapatid. Tayo ay bubuo ng mga karakter na magandang tela. Yan ang maganda, no? Is kung kayo po ay naghahabi, no, yung naggagansilyo, napakaganda no kapag ikay nakagawa ng napakagandang bulaklak o magagandang paghabi doon. Lalo na kung ang nahabi natin ay magandang karakter, magandang buhay espiritual, makalangit na buhay at perpekto na pamumuhay. Paano yung perpekto na pamumuhay sangayon sa Mateo 5? Mapagpatawad, mga kapatid. Inaanihan tayo ng Diyos na magtrabaho para sa panahon at sa walang hanggan upang tayo ay lumago ayon sa banal na pagkakahawig. So ito po mga kapatid, ano? Saan tayo inaanayahan ng ating Panginoong Diyos? Magtrabaho sa panahon ng walang hanggan. Para tayo daw ay lumago sa banal na pagkakahawig. Kapag ka pala tayo ay nagtrabaho, ibig sabihin gumawa sa gawain ng Panginoon.
ito pala yung pinaka magiging natin. Magiging kahawig yung ating karakter ng Panginoong Diyos. Kahawig lang hindi talagang gayang-gaya. No? Kapag tayo ay naglingkod sa Panginoong Diyos ng maayos, mga kapatid. Kapag tayo ay gumawa sa gawain ng Panginoon ng mahabang panahon, habang buhay na paglilingkod sa Panginoon, magiging kahawig tayo ng karakter ng Panginoon. Napakaganda. Katulad ng mga disciples, talagang nangyari sa kanila yun. Si Pedro, di ba? Naging kahawig niya yung karakter ng Panginoon. Si Apostol Pablo, ganun din. Dahil sila ay naglilingkod sa Panginoon. Kaya kung gusto natin maging kahawig yung karakter ng Panginoon, maglingkod tayo ng mahusay sa ating tagapagligtas, na hindi iniisip ang sariling karangalan, kundi ang iniisip ay ang kapakanan ng ating Panginoong Diyos, ang kaligtasan ng maraming mga kaluluwa. Kaya wag na tayo magdalawang isip pa. Ang pagdadalawang isip ay delikado, mga kapatid. Ang sabi dito sa Santiago 4:8, lumapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, mga makasalanan, tulad ko po, at babanalin ninyo ang inyong mga puso, kayong may dalawang isip, sa pamamagitan nino ng ating pong Panginoong Diyos. Sari nawa, mga kapatid, ang ating isipan ay tugma sa Panginoon, no? Na magmisyon, na maglingkod, at maraming maakay sa paanan ng ating pong Panginoong Diyos sa kanyang muling pagbalik, sa second coming, mga kapatid. So pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon at patuloy tayong gabayan, ingatan, at gayon din po yung po mga kapatid natin na malapit doon sa Mount Canlaon. Yan, isama natin sa panalangin din. At gayon din po ang bawat isa sa atin ng good health para sa atin. At ako rin po medyo sinisipon pero pawala na rin. Good health para sa bawat isa sa atin, mga kapatid ko. So ibigay na natin ang pagkakataon kay Brother Melvin sa isang panalangin pagkatapos po ng isang awitin papuri sa ating Panginoong Diyos. Muli po, Happy Preparation Day, Happy Vesper po sa inyo pong lahat. Wala na sa taas. Let's pray po, mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa umaga na ito na muli nyo kaming binigyan ng panibagong buhay, panibagong kalakasan, sapat na kapahingaan sa magdamag at tamang oras ng aming paggising sa umaga na ito. Magmulat ng aming mga mata, kayo ang aming inihintay sa devotional na ito. Ang inyong mga paalala ay lubos na tunay na napakainam para sa aming kabuhayan sa maghapon na ito. One day at a time, Ama. Salamat po. Salamat sa inyong paggabay at nakikita namin ang aming tunay na kalagayan sa mga sandaling ito. At kami ay humihingi ng kapatawaran kung kami man ay naging mahina, kung kami man ay nagdududa, kung kami man ay marumi ang aming mga kamay. At salamat sa paalala niyo po sa amin na dapat ang aming iniisip ay ang inyong kalooban at ang kapakanan ng marami at hindi ng aming sarili lamang. Salamat sa mga guides na aming natututunan sa araw-araw at nawa alisin namin ang aming pagdududa. Sa tulong po ng Holy Spirit ay patuloy na aming gamitin ang aming mga talento upang ito ay mas lalong lumago, mas maraming makinabang, mas maraming nakaalam ng inyong pabalita, na inyong pagmamahal. Salamat po sa inyong pag-ibig. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ng mga prayer request ng kapatiran. Unang-una yung mga kapatiran, mga tao na malapit sa Mount Canlaon at lalo na yung mga naapektuhan ng mga ashes at nawa itong mga naninirahan dito ay maging makalikas sa lalong madaling panahon kung kinakailangan at wala namang maapektuhan ng matindi dito sa bulkan na ito na nagkaroon ng pag-eruption. At kayo po ang humawak sa bulkan na ito hindi makapinsala ng marami. At sa mga napinsala ay patuloy na mabilis na recovery ang aming dalangin para sa kanila. Amin din patuloy na dinadalangin ang pasalamat ni Sister Alex Irelia at ang kanyang mama at si Julian Christine ay ligtas na nakarating sa kanilang destinasyon pupuntahan at ingatan po sila roon sa kanilang gawain hanggang sila ay makabalik. Amin din patuloy na sinasamang pasalamat ni Sister Melissa Gamboa para kay Sister Christina Palyarca sa kanyang matagumpay na operasyon. Samahan siya patuloy sa kanyang recovery at higit sa lahat sa total healing. At isamahan niya po siya sa araw-araw, hindi lamang ang kanyang physical na pangatawan ng inyong pagalingin, bagkus ang kanyang spiritual na pangkalusugan din naman. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ng
family ni Sister Angela Coral Hodilla. At sila po ay inyong ingatan sa araw-araw. Pagkaloob po ang kanilang mga pangailangan, bigyan sila ng karunungan na nagmumula po sa inyo, na kayo ang aming dakilang Diyos, na kami ay dapat magtiwala sa inyo, mag-isip ng kagaya na inyong iniisip. Ipagkaloob din po sa kanilang mga pinansyal na pangailangan, hanap buhay nila, upang sa ganun sila rin naman ay maging pagpapala sa iba. At kaya hindi na kung sila man ay may nag-aaral na anak, samahan po sila. At higit sa lahat, kagalingan kung sila man ay may member sa family na may sakit, at di lamang sa kalusugan kundi sa espiritual na kalusugan din naman. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin na iba pang mga prayer request ng kapatiran, ang kagalingan at kalakasan ni Ma'am Lovejoy Tiwa. Patuloy namin siya sinasama sa panalangin na hipuin siya patuloy na niya mapagpagaling na kamay, bigyan siya ng karunungan na at maiwasan na niya ang mga bawal at magawa niya lahat ng karapat dapat upang sa ganon siya ay patuloy na gumaling. At sa tulong po ninyo, alam namin na walang imposible, kagaya ng ginawa ninyo pagpapagaling sa iba pang mga tao na aming naranasan. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ng kagalingan at financial support sa husband ni Sister Christy Murillo Yoyo, gayon din kay Jessie Miel Duque, at gayon din kay Sister Lilia Mencias Omania, si Sister Lorna Cordova Cabiedes, at gayon din si Nanay Juning, si Tatay Noel Alpinto, si Brother Ambet Ramos, kasama na rin si Sister Rodencia Cordova Tomas, si Sister Elria Lopez, Divine Rodriguez, si Vine Ingrid Makinana, si Clorilyn Abisilia, si Ana Roosevelt Tolentino, gayon din si Brother Gary Mercado, si Brid Renato, Estrella Gargasin, si Claire Andaya, Judilyn Perolino, gayon din si Feli Domingo Gucheco, si Brother Lorenzo Cabiedes, Sister Lorna at Brother Munti Cabiedes. At sa pagpapatuloy na nais din namin muling isama sa panalangin si Sister Ana Manuel na nasa banig pa rin ng karamdaman, patuloy siyang hipuin niya mapagpagaling na kamay. Gayon din si Sister Estrella Gargasin at si Ate G. Tino Reyes, at kalakasan din patuloy ang aming panalangin kay Ate Lorna, kay Kuya Bobby, si Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, Kuya Jerry Bourbon, kay Ma'am Sheila Kasamurin, at patuloy na karagalingan dalangin namin sa iba pang mga kapatid na nasa banig ng karamdaman, Sister Erica Eli Santos Rivera, sina Sister Tina Santos na may malubhang kalagayan sa sakit, at gayon din si Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, Sister Adel, Tatay Carlito Tomas, si Nanay Fina, Tatay Rudy Rico Hermoso, ang parents ni Pastor Nelvin at ni Ma'am Karin, gayon din si Ding Bautista, si Pining Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jinjin, Sister Percy, Sister Risa Enriquez, Sister Amy Kilantang, Ate Grace Samano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin, si Marilita, si Dayan, si Sister Pichi, si Brother Renato, ang family ni na Romnick, Olivia Veronica at Rebecca Francisco, kasama na sina Precious Cabasog, Princess Jorquina, sina Aris, si Sister Nena, Ate Sally Sanchez, Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. O dakilang Diyos ang mga kapatiran po nito, kasama ng mga iba pang mga kapatiran hindi namin nabanggit, patuloy namin nilalapit sa inyo. Alam namin na kayo ang dakilang Diyos, dakilang manggamot ng pinakamarunong at pinakamaibigin sa lahat. Pagkaloob niyo nawa sa amin patuloy ang aming inaasahan, ang lubos na kagalingan na nagmumula po sa inyo, at alisin ang aming mga pagdududa, sapagkat alam namin ang nangako ay tapat kailanpaman. Maraming salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Ito pong lahat ay aming inihiling, ito ay pagkaloob sa amin, hindi dahil sa aming kagustuhan, bagkus sa inyong kalooban at sa inyong the best na para sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan na Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen.